Isang tunog mula sa kanyang cellphone ang pumunit sa perpektong gabi ni Bella. Iyon lang, isang simpleng ting ng isang text message. Pero sapat na yon para magambala ang katahimikang maingat niyang binuo. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang malawak na dining room, pinagmamasdan ng kanyang obra. Dalawang kandila ang nagbibigay ng malambot na liwanag sa mesa, nagpapasayaw sa anino ng dalawang baso ng mamahaling red wine. Sa hangin, naroon ang amoy ng rosemary at butter mula sa steak na niluluto niya. Perpekto. 10 taon. Isang dekada ng pagmamahal, pag-aalaga, at pagbuo ng isang buhay kasama si Rico. Bilang isang CEO na sanay sa gulo ng corporate world, ang mga gabing tulad nito ang kanyang santuwaryo. Ang mga gabing ito ay para lang sa kanila. Ngumiti si Bella sa sarili. Siguradong magugustuhan ito ni Rico. Pauwi na ito mula sa isang urgent meeting at ito ang sasalubong sa kanya. Isang paalala ng pagmamahal na nanatiling matatag sa loob ng 10 taon. Muling tumunog ang cellphone na naiwan niya sa granite countertop sa kusina. Isang text ulit. Siguro ay si Rico na nagsasabing malapit na siya. May ngiti sa labi, kinuha niya ito. Ngunit hindi galing kay Rico ang mensahe. Galing ito sa isang unknown number. Napakunot ang noo niya habang binubuksan ang mensahe. Naglalaman ito ng isang litrato lamang, walang kahit anong salita. At sa pag-load ng imahe, unti-unting gumuho ang mundong kanyang ginagalawan. Nasa litrato si Rico, ang kanyang asawa, ngunit hindi ito nag-iisa. May kalong siyang isang sanggol. Isang maliit na batang lalaki, mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. At ang nangiti sa mukha ni Rico, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Iyon ay isang nangiti ng purong kaligayahan, isang nangiti na hindi pa niya kailanman nakita. Isang nangiti ng isang ama. Kasunod ng litrato, isang panibagong mensahe ang dumating. 3 salita lang. Sino sila sa'yo? Nabitawan ni Bella ang kanyang cellphone. Lumikha ito ng malakas na kalabog nang bumagsak sa sahig, pero parang hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi maaari. Pinilit niyang huminga. Pinilit niyang mag-isip ng lohikal na paliwanag. Baka pamangkin lang, o inaanak, o baka naman edited lang ang litrato. Oo, iyon siguro, isang masamang biro. Pero habang pinupulot niya ang cellphone, nanginginig ang kanyang mga kamay. Tinitigan niyang muli ang litrato. Masyadong totoo, masyadong malinaw. Ang paraan ng paghawak ni Rico sa sanggol. Puno ng pag-iingat at pagmamahal. Bigla isang alaala ang sumagi sa kanyang isip. Ang mga madalas na pag-alis ni Rico nitong mga nakaraang buwan. Ang mga overtime na hindi naman nag-i-exist sa kanyang kumpanya. Ang mga business trips na wala namang kumpirmasyon mula sa kanyang sekretarya. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan, naglakad siya palabas ng kusina, patungo sa garahe. Madilim at tahimik doon, tanging ang ilaw mula sa bukas na pinto ng bahay ang nagbibigay liwanag. Lumapit siya sa sasakyan ni Rico, ang sasakyang regalo niya dito noong nakaraang kaarawan nito. Ginamit niya ang duplicate key para buksan ito. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Rico ang sumalubong sa kanya at sa isang saglit, naramdaman niya ang matinding kirot. Paano kung totoo nga? Sinimulan niyang buksan ang glove compartment. Mga resibo, registration ng sasakyan, mga business card. Wala. Sinilip niya ang ilalim ng mga upuan. Wala pa rin. Nang akma na siyang susuko, napansin niya ang isang maliit na sobre na nakasiksik sa side pocket ng pinto sa driver's side. Isang sobre na hindi pamilyar. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Sa loob, may isang nakatuping papel. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isa itong birth certificate. At habang binabasa niya ang mga detalye,
Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Paulit-ulit na binasa ni Bella ang pangalan ng ama. Ricardo Rico Santos Sr. ang kanyang asawa. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang papel ay nayupi sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang perpektong gabi, ang 10 taon. Ang lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Wala nang natirang luha. Tanging isang malamig at nanunuot na sakit. Biglang bumukas ang pinto na nag-uugnay sa garahe at sa loob ng bahay. Isang sinag ng liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Nakatayo doon si Rico. May daladalang isang bouquet ng mga rosas at may isang malapad. Walang malay na ngiti sa kanyang mukha. Surprise, mahal! Happy anniversary! Nakatayo lang si Bella sa dilim ng garahe. Hawak ang papel na sumisira sa kanyang buhay. Ang mga rosas sa kamay ni Rico ay tila isang mapanuksong insulto. Ang ngiti sa mukha nito ay isang maskara na gusto niyang sirain. Mahal? Ulit ni Rico. Nawawala na ang ngiti nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Bella. Ayos ka lang ba? Anong hawak mo? Hindi sumagot si Bella. Sa halip, nilagpasan niya ito. Bawat hakbang palayo sa garahe at pabalik sa loob ng bahay ay parang isang hakbang palayo sa 10 taong kasinungalingan. Narinig niya ang mga yapak ni Rico na sumusunod sa kanya, puno ng pag-aalala at pagkalito. Bella, kinakausap kita. Anong problema? Huminto si Bella sa harap ng perpektong hapagkainan na inihanda niya. Ang liwanag ng kandila ay nagbigay diin sa lamig ng kanyang mga mata. Dahan-dahan, inilapag niya ang nakayuping birth certificate sa ibabaw ng mamahaling plato. Sa tabi mismo ng baso ng wine na para sana kay Rico. Napatingin si Rico sa papel, pagkatapos ay kay Bella. Ano yan? Basahin mo. Utos ni Bella. Ang boses niya ay walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Nag-aalangang kinuha ni Rico ang papel at habang binabasa niya ang mga nakasulat, nakita ni Bella ang pagbabago. Ang pagkalito sa mukha nito ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ng purong takot. Namutla siya. Bella, pakinggan mo muna ako. Let me explain. Explain what? Tanong ni Bella. Ang boses niya ay nagsisimula nang manginig sa pinipigilang galit. Ipaliwanag mo kung paano mo nagawang tumingin sa mga mata ko gabi-gabi habang may itinatago kang ganito. Ipaliwanag mo kung paano mo ako niyayakap sa gabi pagkatapos mong manggaling sa pamilyang binuo mo sa likod ko. Hindi totoo yan. It's not what you think. Desperadong sabi ni Rico. Talaga? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Bella. Ricardo Santos, Senyor, hindi ba't ikaw iyan? O baka naman may ibang Ricardo Santos kang kilala na kapareho mo pa ng apelyido? Hindi makasagot si Rico. Para siyang isang basang sisiw na nahuli sa gitna ng ulan. At sa sandaling iyon, ang awa ay napalitan ng pandidiri. Sumagot ka! Sigaw ni Bella at sa wakas, bumigay na ang kanyang pagpipigil. Ang sakit na kanina pa niya tinitiis ay sumabog na parang isang bulkan. At nang magsalita si Rico, ang mga salitang lumabas sa bibig niya ang tuluyang pumatay sa kung anumang pagmamahal ang natitira sa puso ni Bella. Ginawa ko lang kung ano ang dapat. Sigaw pabalik ni Rico. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagtatanggol sa sarili. 10 taon, Bella. 10 taon tayong sumubok. Pero ano? Nabigo ka. Hindi mo maibigay sa akin ang isang anak. Natigilan si Bella. Tila isang malakas na sampal ang mga salitang yon. Kasalanan ko pa ngayon. Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi ko sinasabi yan. Pero lalaki ako, Bella. Kailangan ko ng tagapagmana. Araw-araw, sinasabi sa akin ni Mama na kailangan natin ng anak para maging buo ang pamilya natin. Binigyan mo ako ng lahat, Bella. Kayamanan, posisyon. Pero hindi mo maibigay ang kaisa-isang bagay na kailangan ko.
Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak ng mas malalim sa kanyang puso. Kaya naghahanap ka ng iba? Ganoon lang kadali yon para sa'yo? Hindi mo maiintindihan ang pressure na nararamdaman ko. Pressure? Halos mabasag ang boses ni Bella. At anong alam mo sa pressure na naramdaman ko sa tuwing tinitingnan ako ng nanay mo na para bang ako ang pinakamalaking pagkabigo sa mundo dahil hindi ko kayo mabigyan ng apo? Sakto sa pagbanggit niya rito, bumukas ang pinto sa likuran ni Rico. Pumasok ang biyenan niyang si Sonia. May ngiti sa labi na agad naglaho nang makita ang tensyon sa silid. Anong nangyayari dito? Tanong ni Sonia. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa kanila. Ma, sabi ni Rico, ang boses ay tila naghahanap ng kakampi. Alam na ni Bella. Tumingin si Sonia sa birth certificate na nasa mesa at pagkatapos ay kay Bella. Walang bahid ng pagkagulat o pagsisisi sa kanyang mukha. Tanging isang malamig na pagtanggap. Mabuti naman kung ganoon, sabi ni Sonia sa isang matigas na boses. Para matapos na ang pagpapanggap na ito. Hindi makapaniwala si Bella sa kanyang narinig. Alam ninyo ang lahat ng ito? Oo, walang pakundangang sagot ni Sonia. At sinuportahan ko ang anak ko. Dahil hindi tulad mo, ang babaeng iyon ay nagawa ang isang bagay na hindi mo kailanman magagawa. Binigyan niya kami ng isang tagapagmana. Parang gumuho ang buong mundo ni Bella. Ang 2 taong pinagkatiwalaan niya, ang pamilyang itinuring niyang kanya, ay sabay-sabay siyang sinaksak sa likod. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na tila hindi na siya makahinga. Ngunit sa gitna ng sakit na yon, isang bagong damdamin ang isinilang, isang bagay na malamig, matigas, at hindi nababasag. Tumingin siya kay Rico, pagkatapos ay kay Sonia. Ang mga luha na kanina pa, nagbabantang tumulo ay biglang natuyo. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Dahan-dahan, tumango siya. Tapos na tayo, Rico, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, na lalong ikinagulat ng mag-ina. At sisiguraduhin kong pagsisisihan ninyo ito. Walang anumang salita. Tumalikod si Bella. Kinuha niya ang kanyang purse sa ibabaw ng isang side table. Kinuha ang susi ng sarili niyang sasakyan at naglakad palabas ng pinto. Iniwan niya ang mamahaling steak na nasusunog na sa oven. Iniwan niya ang 2 baso ng wine. Iniwan niya ang 10 taon ng kanilang pagsasama. At iniwan niya si Rico at Sonia na nakatayo doon, tulala at hindi makapaniwala sa lamig at determinasyon na biglang lumitaw sa babaeng akala nila ay hawak nila sa kanilang mga palad. Walang tulog, walang luha. Iyon ang naging kalagayan ni Bella sa buong magdamag. Nakaupo siya sa isang armchair sa kanyang home office habang ang bukang liwayway ay unti-unting nagpipinta ng kulay sa madilim na kalangitan. Hindi niya ginalaw ang kama kung saan katabi niyang natulog ang isang traidor. Hindi na niya kayang manatili sa kwartong yon. Ang dining room ay isang tahimik na testigo sa trahedya ng nakaraang gabi. Ang mga kandila ay naubos na. Nag-iwan ng mga patak ng tuyong wax sa mamahaling tablecloth. Ang steak ay malamig na sa mga plato. Ang wine ay hindi nagalaw. Isang perpektong gabi na naging isang perpektong bangungot. Ngunit sa pagitan ng mga guho ng kanyang puso, isang bagay ang nabuo. Isang malamig at matigas na determinasyon. Tapos na ang pagiging biktima. Ngayon, oras na para lumaban. Pagsikat ng araw, unang tinawagan ni Bella ang kanyang personal na abogado at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama, si Attorney David Reyes. Bella, napatawag ka. May problema ba? Bungad ng matandang abogado, ang boses ay puno ng pag-aalala. Mayroon po, Tito David, sagot ni Bella. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Kailangan ko po kayong makita. Agad.
Sa opisina ni Attorney Reyes, isang lugar na amoy ng mga lumang libro at matapang na kape, inilatag ni Bella ang lahat. Ang litrato, ang birth certificate, ang pag-amin ni Rico, ang masakit na katotohanan na alam ito ng kanyang biyenan. Nakikinig lang si Attorney Reyes, ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mahogany desk. Nang matapos si Bella, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng abogado. Sinabi ko na sa'yo noon, Bella, mahinang sabi nito. May hindi ako gusto sa lalaking iyon, pero masaya ka, kaya hinayaan kita. Alam ko po, Tito, at ngayon, kailangan ko ng tulong ninyo, hindi ng sermon. Diretsong sabi ni Bella. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Reyes, isang ngiti ng paghanga sa katatagan ng dalaga. Tama ka. Sige, anong kailangan mong gawin ko? Ang prenuptial agreement natin, sabi ni Bella. Gusto kong malaman kung ano ang mga armas ko. Tumango ang abogado at binuksan ang isang drawer. Kinuha niya ang isang makapal na folder na may pangalan ni Bella. Pagkalipas ng ilang minutong paghahanap, huminto siya sa isang pahina. Narito, sabi niya, itinuturo ang isang particular na section. Naalala mo ba itong idinagdag ko bago kayo ikasal? Ang infidelity clause. Lumapit si Bella para basahin ito. Malinaw ang nakasaad. Sa kaso ng napatunayang pangangalo niya, anumang ari-arian, shares sa kumpanya o financial assets na nagmula kay Bella at ibinigay kay Rico sa loob ng kanilang pagsasama ay automatikong babawiin at ibabalik sa kanya. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bella. Perpekto. Ito ang unang hakbang na gagawin natin, sabi ni Attorney Reyes. Pero kailangan nating mag-ipon ng mas matibay na ebidensya. Ang birth certificate ay malakas, pero mas maganda kung naiintindihan ko po, putol ni Bella. Pero meron akong unang hakbang na gagawin ngayon. Isang bagay na kailangan kong gawin mag-isa. Mula sa opisina ng abogado, dumiretso si Bella sa kanyang kotse. Hindi siya umuwi. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang private banker niya, ang manager ng bangko, kung saan nakalagak ang halos lahat ng kanyang kayamanan. Good morning, Ma'am Bella. Bati ng manager. Good morning, sagot ni Bella. Ang boses ay professional at walang bakas ng anumang emosyon. May ipapagawa akong urgent request. Certainly, ma'am. Ano po yun? Lahat ng joint accounts namin ni Ricardo Santos gusto kong i-freeze, agad-agad. Natahimik ang manager sa kabilang linya. Pati po ang mga supplementary credit cards niya, ma'am. Lahat, maring sabi ni Bella. Walang ititira. Simula ngayon ang tanging may access sa mga account na yon ay ako. Maliwanag. Yes, ma'am. Right away, Ma'am Bella. Pagkababa ng tawag, napapikit si Bella. Naramdaman niya ang isang maliit na pagyanig sa kanyang mga kamay. Pero hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa kapangyarihan na muli niyang nararamdaman. Samantala, sa isang high-end mall sa kabilang bahagi ng syudad, masayang namimili si Rico. Hawak ang isang mamahaling laruan. Para sa kanyang anak, lumapit siya sa cashier. Good morning, sir. Bati ng sales lady. Ngumiti si Rico at inilahad ang kanyang black credit card. Ang card na ibinigay sa kanya ni Bella, ang simbolo ng kanyang marangyang buhay. Sinubukan ng sales lady na iswipe ang card. Sir, sorry po, declined. Napakunot ang noo ni Rico. Imposible. Subukan mo ulit. Sinubukan ulit ng babae. Declined po talaga, sir. Nagsimula nang mainis si Rico. Baka sira yung machine ninyo. Subukan mo itong isa. Kumuha siya ng isa pang card mula sa kanyang wallet. Pareho lang din ang resulta. Nagsimula nang tumingin ang mga tao sa paligid, namumula sa hiya at inis. Mabilis na tinawagan ni Rico si Bella. Nang sagutin ni Bella ang tawag, ang boses niya ay kalmado. Yes? Anong ginawa mo sa mga account natin?
Sigaw ni Rico sa telepono. Bakit hindi gumagana ang mga card ko? Nakakahiya. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, sumagot si Bella. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Account ko, Rico. Hindi na natin. At bago pa man makasagot si Rico, ibinaba na ni Bella ang tawag. Ang paghihiganti ay isang laro na nangangailangan ng lakas. At sa mga sumunod na araw, iyon ang pinilit ipakita ni Bella. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho. Ang kumpanyang binuo niya mula sa simula ay naging kanyang kuta. Ang bawat meeting, bawat kontrata, bawat desisyon ay isang paraan para patunayan sa sarili na kaya niyang tumayo mag-isa. Sa umaga, siya ang CEO na walang kinatatakutan. Pero sa gabi, sa katahimikan ng kanyang opisina, doon siya binabalikan ng mga multo ng nakaraan. Ang sakit ay nandoon pa rin, isang sugat na pilit niyang tinatakpan ng mga spreadsheet at financial reports. Nakalimutan na niya ang salitang pahinga. Ang pagkain ay naging isang obligasyon na madalas niyang kinaliligtaan. Nasa gitna siya ng isang mahalagang board meeting. Ang lahat ng department heads ay nandoon, nag-uulat tungkol sa quarterly performance ng kumpanya. Si Bella ay nasa dulo ng mahabang lamesa, nakikinig ng mabuti. O iyon ang pilit niyang ginagawa. Bigla, ang mga numero sa PowerPoint presentation ay nagsimulang lumabo. Ang boses ng kanyang finance head ay parang isang ugong na lang na nagmumula sa malayo. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Ma'am Bella, are you okay? Tanong ng kanyang sekretarya. Sinubukan ni Bellang sumagot, ngunit walang boses na lumabas. Hinawakan niya ang gilid ng lamesa para suportahan ang sarili, pero ang kanyang mga kamay ay nanghihina. Ang buong silid ay nagsimulang umikot. Ang huli niyang nakita ay ang mga nag-aalalang mukha ng kanyang mga empleyado bago nilamon ng dilim ang lahat. Ang unang bumalik sa kanya ay ang isang mahinang, paulit-ulit na tunog. Beep! 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 Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti! Puti ang kisame, puti ang mga kumot, at ang amoy. Amoy ng ospital. May isang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Welcome back, Ma'am Bella. Isang malumanay na boses ang naririnig niya mula sa kanyang kanan. Ibinabaling niya ang kanyang ulo at nakita ang isang lalaking nakaunipormeng puti nakatayo sa tabi ng kanyang kama. May hawak itong clipboard at isang ngiti na puno ng kabaitan. Ako si Dr. Gabriel Reyes, pagpapakilala nito. But you can call me Gabriel. Nasaan ako? Mahinang tanong ni Bella. Nasa ospital ka. You collapsed during a meeting. Severe exhaustion and dehydration. Your body is forcing you to take a break that your mind refuses to give you. Sabi ng doktor, ang mga mata niya ay tila nakikita ang higit pa sa pisikal na sintomas. Napabuntong hininga si Bella. Kahinaan. Ito ang unang pumasok sa isip niya. Nakita ng lahat ang kanyang kahinaan. Kailan ako pwedeng umalis? Not so fast. Nakangiting sabi ni Gabriel. You need to rest. At kailangan mong kumain. Ang huling matinong kain mo, base sa katawan mo, ay ilang araw na ang nakalipas. Sasagot pa sana si Bella nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Rico, kasunod si Sonia. Ang mga mukha nila ay puno ng pekeng pag-aalala. Mahal, sabi ni Rico, akmang lalapit para hawakan ang kamay ni Bella. Instinktibong iniwas ni Bella ang kanyang kamay. Ang pagdampi ng balat ni Rico ay tila isang lason na ayaw na niyang maramdaman. Anong ginagawa ninyo dito? Malamig na tanong niya. Nag-aalala kami sa iyo, anak, sabi ni Sonia. Ang boses ay puno ng huwad na pagmamahal. Nabalitaan naming dinala ka sa ospital. Hindi ko kailangan ng pag-aalala ninyo, matigas na sabi ni Bella. Bella, please. Pagsusumamo ni Rico, biglang nagsalita si Dr. Gabriel. Ang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Excuse me, sir, ma'am. Ang pasyente ko ay kailangan ng kumpletong pahinga.
I would appreciate it if you could continue this conversation some other time. Tumingin si Rico sa doktor. Sino ka? At anong karapatan mong paalisin kami? Asawa niya ako. At ako ang doktor niya. Matatag na sagot ni Gabriel. At sa ngayon, ang kapakanan niya ang aking prioridad. Please, walang nagawa si Rico at Sonia, kundi sumunod. May halong inis at pagkagulat. Lumabas sila ng kwarto. Nang sila na lang ulit ang natira, tumingin si Bella kay Dr. Gabriel. Salamat. Tumangulang ang doktor at inayos ang unan sa likod niya. Parte iyon ang trabaho ko. Katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, muling nagsalita si Gabriel. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Huwag mong hayaang makita nilang nanghihina ka. Napatingin si Bella sa kanya, nagulat. Nagpatuloy ang doktor, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ipakita mong mas matatag ka nang wala sila. Ang mga salitang yon ay hindi payo ng isang doktor. Iyon ay payo ng isang kakampi. At sa unang pagkakataon, mula nang gumuho ang kanyang mundo, naramdaman ni Bella na hindi siya ganap na nag-iisa. Pagkalabas ng ospital, alam ni Bella na ang saglit na kahinaang ipinakita niya ay gagamitin laban sa kanya. Ang mga salita ni Dr. Gabriel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ipakita mong mas matatag ka nang wala sila. At yun mismo ang kanyang ginawa. Ngunit tila may ibang plano si Rico. Dahil sa pag-freeze ng mga account, desperado na ito. Ang tanging natitira niyang alas ay ang maliit na porsyento ng shares sa kumpanya ni Bella. Isang regalong ibinigay niya noong mga panahong naniniwala pa siyang partner sila sa lahat ng bagay. Isang umaga, isang email ang bumungad kay Bella mula sa kanyang sekretarya. Isang emergency board meeting na ipinatawag mismo ni Ricardo Santos, shareholder. Nang mabasa ito ni Bella, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hinahamon siya ni Rico sa sarili niyang kaharian, isang malaking pagkakamali. Sa araw ng meeting, ang tensyon sa loob ng boardroom ay halos mahahawakan. Ang lahat ng board members, mga taong matagal nang nagtitiwala kay Bella, ay nakaupo. Naguguluhan kung bakit ipinatawag ang biglaang pulong. Sa isang dulo ng mesa, naroon si Sonia, nakaupo sa likuran ni Rico, tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang alagad. Si Rico naman, nakasuot ng mamahaling suit na binili gamit ang pera ni Bella, ay tumayo sa harap, puno ng isang pekeng kumpiyansa. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Rico. Ipinatawag ko ang pulong na ito dahil sa isang seryosong bagay, isang bagay na may kinalaman sa kalusugan at katatagan ng ating CEO, ang aking asawang si Bella. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. Nitong mga nakaraang linggo, pagpapatuloy ni Rico, ang boses ay puno ng drama. Si Bella ay dumadaan sa isang matinding personal na krisis. Ang kanyang emosyon ay hindi matatag. Katunayan, katatapos lang niyang ma-ospital dahil sa pagbagsak ng kanyang katawan. Ang tanong ko sa inyo, mga kasama, ay ito. Ligtas ba ang ating kumpanya sa kamay ng isang leader na hindi kayang pamahalaan ang sarili niyang buhay? Ang mga salita ay tumama sa hangin, nag-iiwan ng lason. Tiningnan ni Rico ang bawat miyembro ng board, sinusubukang makuha ang kanilang simpatya. Kaya bilang isang nag-aalalang asawa at isang shareholder na may malasakit sa kumpanyang ito, iminumungkahi kong mag-take ng temporary leave si Bella para magpagaling. At sa kanyang pagkawala, ako, bilang kanyang asawa at may sapat na kaalaman sa operasyon ng kumpanya, ay handang pansamantalang pumalit. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Biglang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Pumasok si Bella. Ang kanyang presensya ay agad nagpatahimik sa buong silid. Nakasuot siya ng isang pulang-pulang power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Sa kanyang tabi ay si Attorney David Reyes. May dalang isang leather briefcase. Lahat ng mata ay napunta sa kanya.
Ang pekeng kumpiyansa sa mukha ni Rico ay biglang naglaho, napalitan ng gulat. Magandang umaga, bati ni Bella. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na tila kayang bumasag ng salamin. Mukhang na-miss ko ang simula ng party. Rico, mahal, anong magandang balita ang ibinabahagi mo sa ating mga kasamahan? Hindi makapagsalita si Rico. Naglakad si Bella papunta sa kanyang upuan sa dulo ng mesa. Hindi niya pinansin si Rico. Sa halip, hinarap niya ang buong board. Patawad sa aking pagkahuli. Ngunit bago ipagpatuloy ni Mr. Santos ang kanyang mapanukso na alok, mayroon lang kaming ilang importanteng anunsyo mula sa aking legal counsel. Nag-gesture si Bella kay Attorney Reyes. Tumayo ang matandang abogado at binuksan ang kanyang briefcase. Ayon sa instruksyon ng aking kliyente, si Miss Bella Cruz Santos, simula ni Attorney Reyes, nagsampa na po kami ng kasong annulment laban kay Mr. Ricardo Santos. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa silid. Si Sonia ay napahawak sa kanyang dibdib. Si Rico ay namutla. At base sa aming prenuptial agreement, pagpapatuloy ng abogado, habang inilalabas ang isang dokumento, mayroong isang infidelity clause. Dahil sa pagkakaroon ni Mr. Santos ng anak sa ibang babae, habang kasal pa sila ni Miss Bella, ang lahat ng shares na ibinigay sa kanya bilang regalo ng aking kliyente ay binabawi na, epektibo ngayon din. Ibinagsak ni Attorney Reyes ang dokumento sa mesa. Ibig sabihin, sabi ni Bella, tumayo siya at tiningnan si Rico ng diretso sa mga mata. Hindi ka na isang shareholder ng kumpanyang ito at wala ka ng karapatang manatili sa pulong na ito. Tumingin si Bella sa mga security guard na nakaposisyon na sa labas ng pinto. Security, please escort Mr. Santos out of the premises. Hindi niyo magagawa sa akin to. Sigaw ni Rico. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng nawala. Bella, pakiusap. Pero hindi na nakinig si Bella. Ang mga miyembro ng board na ngayon ay buo na ang suporta sa kanya ay tahimik na nanonood habang kinakaladkad ng mga gwardiya ang isang nagwawalang si Rico palabas ng silid. Sumunod si Sonia, ang mukha ay puno ng galit at pagbabanta. Nang isara ang pinto, tiningnan ni Rico si Bella mula sa salamin ng pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. May anak ako. Sigaw niya. Ang boses ay bahagyang naririnig sa loob. May tagapagmana. Hindi mo makukuha ang lahat sa amin. Ang sigaw na yon ay hindi na narinig ng board, pero narinig ito ni Bella. At habang tinitingnan niya ang papalayong anino ni Rico, ang mga salitang may tagapagmana ay biglang nagtanim ng isang maliit ngunit makamandag na butil ng pagdududa sa kanyang isipan. Ang tagumpay sa boardroom ay dapat nagdulot ng kasiyahan at sa isang banda, nagdulot nga. Naramdaman ni Bella ang pagbabalik ng kontrol sa kanyang mga kamay. Ngunit ang huling sigaw ni Rico ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka. May anak ako. May tagapagmana. Bakit ganoon na lang ang pagdidiin niya sa salitang iyon? Siyempre, alam niyang may anak ito. Iyon ang dahilan ng lahat ng ito. Pero mayroong kakaiba sa paraan ng pagkakasabi ni Rico. Isang desperasyon na tila iyon na lang ang huling baraha na hawak niya. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang malawak at tahimik na bahay, binuksan ni Bella ang kanyang laptop. Ang mga alaala sa bahay na ito ay masyadong masakit, kaya ginawa niyang kanlungan ng trabaho. Ngunit sa gabing iyon, hindi trabaho ang nasa isip niya. Nag-type siya sa search bar, Katrina de la Cruz. Walang masyadong lumabas. Isang halos walang laman na social media profile na may ilang litrato lamang. Sa mga litrato, si Katrina ay mukhang simple, halos mahiyain. Ang tipo ng babae na hindi mo aakalaing magiging kabit. Pero may isang bagay sa mga mata nito. Isang kalkuladong tingin na hindi maikukubli ng kanyang simpleng ngiti. Pero hindi yon sapat. Ang pagdududa sa isip ni Bella ay parang isang makating sugat na kailangan niyang kamutin. Kinabukasan, gumawa siya ng isang tawag na hindi niya inakalang gagawin niya. Tinawagan niya ang isang pribadong imbestigador.
Isang dating pulis na inirekomenda ni Attorney Reyes, ang pangalan niya ay Marco. "Good morning, Mr. Marco," sabi ni Bella sa telepono. Ang boses niya ay mahina at maingat. "Kailangan ko ang serbisyo ninyo." Nagkita sila sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ni Bella. Si Marco ay isang lalaking nasa edad 40, may matalas na mga mata at isang katahimikan na nagpapahiwatig ng kanyang karanasan. "Ano po ang maipaglilingkod ko, Ma'am Bella?" Tanong ni Marco matapos umorder ng kape. Inilabas ni Bella ang isang sobre. Sa loob, naroon ang kopya ng birth certificate ng bata at ang tanging litrato na meron siya ni Katrina. "Gusto kong alamin ang lahat tungkol sa babaeng ito," sabi ni Bella. "Katrina de la Cruz, ang nakaraan niya, ang mga taong kinakasama niya, ang pinagkakautangan niya, lahat. Lalo na ang mga ginawa niya sa loob ng huling 1 taon." Tiningnan ni Marco ang mga dokumento. "May particular po ba kayong hinahanap?" Nag-atubili si Bella. Parang isang kabaliwan ang sasabihin niya. "Ang pagkahumaling ng pamilya ng asawa ko sa isang tagapagmana ay sobra-sobra," paliwanag niya. Parang hindi natural. "Gusto kong malaman kung merong anumang bagay sa nakaraan ni Katrina na may kinalaman sa pagbubuntis." Tumango si Marco, walang paghuhusga sa kanyang mukha. "Masusunod po. Bibigyan ko kayo ng update sa lalong madaling panahon." Ilang araw ang lumipas. Sinubukan ni Bella na ituon ang kanyang atensyon sa trabaho, pero ang bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagdudulot ng kaba. Sa wakas, dumating ang tawag na hinihintay niya. "Ma'am Bella, meron na po akong paunang impormasyon," sabi ni Marco sa kabilang linya. "Ano ang nalaman mo?" Si Katrina de la Cruz ay hindi ang simpleng probinsyana na inaakala ng asawa ninyo. Galing siya sa isang mahirap na pamilya. Oh, pero may mga record ako ng malalaking utang sa iba't ibang tao. Tila mahilig siyang mamuhay ng marangya kahit hindi niya kaya. Hindi na nagulat si Bella. "Mayroon pa," dagdag ni Marco. "Mayroon siyang history. History ng pakikipag-ugnayan sa mga mayayamang lalaki. At madalas, natatapos ang relasyon kapag nakakuha na siya ng malaking halaga. Isa siyang manloloko," bulong ni Bella. "Mukhang ganun na nga po. Pero may isa pa akong bagay na sinusubukan ng kumpirmahin. At sa tingin ko, ito na ang pinakamahalaga sa lahat." Biglang, isang email ang pumasok sa inbox ni Bella. Galing kay Marco. May naka-attach na isang litrato. Binuksan niya ito. Ang litrato ay malabo. Tila kinunan mula sa malayo. Nakatayo si Katrina sa labas ng isang gusali, nakikipag-usap sa isang lalaking hindi pamilyar. Ang lalaki ay mukhang mayaman at nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanilang pag-uusap ay tila seryoso, halos palihim. "Sino yan?" tanong ni Bella. "Hindi ko pa po alam," sagot ni Marco. "Pero ang lugar kung saan sila nagkita, iyon ang interesante. Isa po itong high-end fertility clinic." Napahawak si Bella sa kanyang upuan. "Isang fertility clinic. May isa pa pong tawag na papasok, Ma'am Bella," biglang sabi ni Marco. Ang boses niya ay puno ng pagkaapura. "I think you need to see this. May nahanap po akong record ng pagpapacheck up niya sa isang fertility clinic bago pa niya makilala si Sumerick." Ang pakiramdam ng pagkatalo ay isang lason na unti-unting gumagapang sa sistema ni Rico. Ang bawat araw na lumilipas ay isang sampal sa kanyang ego. Wala na ang mga credit card. Wala na ang posisyon sa kumpanya. Wala na ang paggalang na dati niyang tinatamasa. Ang natitira na lang ay isang maliit na apartment na inuupahan ng kanyang ina at ang lumiliit nilang naipon. "Hindi ito pwede, Rico," sigaw ni Sonia isang hapon, habang tinitingnan ang mga bayarin na nakakalat sa kanilang maliit na lamesa. "Paano natin babayaran ang renta ng kondo ni Katrina, ang gatas ng bata, ang mga luho niya?" "Ginagawan ko ng paraan, ma," sagot ni Rico. Ang boses ay puno ng pagkabigo.
Anong paraan? Ang pagmumukmok dito sa bahay? Sarkastikong tanong ni Sonia. Kailangan mong kumilos. Pilitin mong makipag-ayos si Bella. Gamitin mo ang anak mo. Hawak natin ang tagapagmana, Rico. Iyon ang alas natin. Ang salitang tagapagmana ang tanging nagbibigay lakas kay Rico. Oo, nawala sa kanya ang lahat. Pero hawak niya ang isang bagay na hinding-hindi makukuha ni Bella. Isang anak. Isang Ricardo Santos Jr. Determinado, nagpunta siya sa mamahaling kondo na inuupahan niya para kay Katrina. Kailangan niyang makita ang kanyang anak. Kailangan niyang paalalahanan ang sarili kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Pagpasok niya, nakita niya si Katrina na nag-aayos sa harap ng salamin, suot ang isang damit na halatang bago. Pero ang pumukaw sa atensyon ni Rico ay ang kumikinang na diamond necklace sa leeg nito. Napakunot ang noo niya. Bago yan, tumingin si Katrina sa kanya mula sa salamin, ngumiti. Oo, maganda ba? Saan galing yan? Hindi ako ang bumili niyan. Nag-iba ang ekspresyon ni Katrina, naging defensive. Regalo, mula sa isang matagal ng kaibigan. Nakita niya ako nung isang araw at naawa sa sitwasyon ko. Hindi naniwala si Rico. Anong pangalan ng kaibigan na yan? Bakit ba ang dami mong tanong? Inis na sabi ni Katrina. Hindi ba't dapat ay masaya ka na mayroon pa ring mga taong tumutulong sa atin? Halika, tingnan mo na lang si Junior. Natutulog siya. Sinubukan ni Rico na alisin ang pagdududa sa kanyang isip. Siguro ay nagseselos lang siya. Siguro ay paranoid lang siya dahil sa stress. Pumasok siya sa silid ng sanggol at pinagmasdan ang natutulog na anghel, ang kanyang anak, ang kanyang pag-asa. Napangiti siya. Tama si Mama. Ito ang alas niya. Maliligo lang ako, sabi ni Katrina mula sa kanyang likuran. Pagkatapos, pwede na tayong lumabas para mag-dinner. Basta ba't may dala kang pera? Nawala ang nangiti ni Rico. Pera. Laging pera. Habang nasa banyo si Katrina, umupo si Rico sa sala. Ang pagdududa ay bumalik, mas malakas ngayon. Napansin niya ang cellphone ni Katrina na nasa ibabaw ng coffee table. Nag-alinlangan siya. Mali ito. Isang paglabag sa tiwala. Pero ano pa bang tiwala ang pinag-uusapan nila? Nanginginig ang kamay. Kinuha niya ang cellphone. Hindi ito nakalock. Binuksan niya ang mga mensahe. Karamihan ay mga text mula sa kanya at sa mga kaibigan nito na nangangamusta. Ngunit isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero ang nakakuha ng kanyang pansin. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Kailan mo sasabihin sa kanya ang totoo? Nauubos na ang pasensya ko. Ang totoo? Anong totoo? Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang isip niya ay naglakbay sa iba't ibang posibilidad. Ang totoo na may iba pa siyang lalaki? Ang totoo na mas malaki pa ang hinihingi niyang pera? Habang nakatitig siya sa mensahe, tila huminto sa pag-ikot ang mundo. Ang bawat salita ay isang misteryo na sumisigaw ng panloloko. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Katrina, nakabalot lang sa isang tuwalya, ang buhok ay basa pa. Ngumiti ito nang makita si Rico na nakaupo. Sino nang ka-text mo, mahal? Inosenteng tanong nito. Mabilis na ibinaba ni Rico ang cellphone, tila napaso. Tumayo siya. Ang mukha ay isang maskara ng pagkalito at takot. Wala. Mabilis niyang sagot. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Tinitingnan ko lang kung anong oras na. Hindi nakatakas sa matalas na mga mata ni Katrina ang biglaang pagbabago sa kilos ni Rico. Sumimangot ito. May problema ba? Tiningnan ni Rico si Katrina. Ang babaeng simple na minahal niya, ang ina ng kanyang anak. Ngunit ngayon, sa likod ng magandang mukha na yon, isang anino ng pagdududa ang nabuo. Sino ba talaga siya? Anong sikreto ang itinatago niya? Wala. Ulit ni Rico. Pinipilit ngumiti. Pagod lang siguro ako.
Sige, magbihis ka na. Magdi-dinner tayo sa labas. Pero habang pinagmamasdan niya si Katrina na bumalik sa silid para magbihis, alam ni Rico sa kanyang sarili na hindi na magiging pareho ang lahat. Ang mensaheng iyon ay isang lamat sa pundasyon ng kasinungalingang binuo niya. At sa ilalim ng lamat na iyon, isang mas malaki at mas nakakatakot na katotohanan ang nagbabantang gumuho at wasakin ang lahat ng natitira sa kanya. Ang tawag mula kay Marco, ang imbestigador, ay dumating kinahapunan. Ma'am Bella, nasa email ninyo na po ang kumpletong report. Hindi nagsalita si Bella. Binuksan lang niya ang kanyang laptop at sa isang click, ang buong katotohanan ay bumungad sa kanya, nakasulat sa itim at puti. Naroon ang lahat. Ang mga medical records na nagpapatunay na si Katrina ay sumailalim sa isang procedure na tinatawag na intrauterine insemination o IUI. Naroon ang pangalan ng fertility clinic at ang pinakamatibay na ebidensya sa lahat, ang profile ng sperm donor, isang mayamang banyaga na nag-donate sa sperm bank ng clinic kapalit ng malaking bayad. Ang lalaki sa litrato kasama ni Katrina ay hindi ang ama. Siya ang broker, ang taong nag-ayos ng buong transaksyon para kay Katrina. Ang bata ay hindi bunga ng pagtataksil kay Bella. Ito ay bunga ng isang malamig at kalkuladong business plan. Isinara ni Bella ang laptop. Walang luha, walang galit. Tanging isang nakakapangilabot na kalinawan. Parang isang mabigat na belo ang inalis sa kanyang mga mata at ngayon nakikita niya ang lahat. Ang desperasyon ni Rico na magkaroon ng tagapagmana, ang kasakiman ni Sonia at ang panloloko ni Katrina. Silang lahat ay mga piyesa sa isang napakaruming laro. Kinuha niya ang kanyang cellphone pero hindi ang numero ni Rico ang una niyang tinawagan. Tinawagan niya si Gabriel. "Hello, Bella? Napatawag ka." Sagot nito, ang boses ay kalmado gaya ng dati. "Gabriel?" sabi ni Bella. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang bahagyang panginginig sa sarili niyang boses. Nalaman ko na ang lahat. Hindi na siya nagpaliwanag, pero tila naintindihan ni Gabriel ang bigat ng kanyang mga salita. "Anong plano mo?" Mahinang tanong nito. "Tatapusin ko na to bukas." Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Gabriel sa isang boses na puno ng suporta, "Kaya mo to. Nandito lang ako." Ang simpleng mga salitang yon ang nagbigay kay Bella ng huling lakas na kailangan niya. Pagkababa ng tawag, huminga siya ng malalim. Oras na. Una niyang tinawagan si Rico. "Anong kailangan mo?" Bungad ni Rico. Ang boses ay puno ng pagkamuhi. "Gusto kitang makausap," malamig na sabi ni Bella. "Kasama ang nanay mo. Bukas, 10:00 ng umaga, sa opisina ni Attorney Reyes para pag-usapan ang final settlement." Ang salitang settlement ay tila nakakuha ng atensyon ni Rico. "Anong settlement?" "Pumunta na lang kayo kung gusto niyong malaman," sabi ni Bella at ibinaba ang tawag. Ang pangalawang mensahe ay para kay Katrina. Hindi niya ito tinawagan. Sa halip, nagpadala siya ng isang text message. Naka-attach dito ang malinaw na litrato ni Katrina kasama ang broker sa labas ng fertility clinic. Ang mensahe ay maikli at direkta. "Be at my lawyer's office tomorrow at 10 a.m. or this picture goes to the police." Hindi na niya kailangan pang hintayin ang sagot. Alam niyang darating ito. Takot ang magdadala sa kanya doon. Kinabukasan, sa eksaktong 10:00 ng umaga, naroon na silang lahat sa conference room ni Attorney Reyes. Ang hangin ay makapal sa tensyon. Sa isang panig ng mahabang mesa, nakaupo si Bella, katabi si Attorney Reyes. Kalmado, kontrolado. Sa kabilang panig, magkakatabi ang tatlo. Si Rico, sinusubukang magmukhang matapang pero bakas ang kaba. Si Sonia, ang mukha ay puno ng pagmamataas at galit. At si Katrina, na nakayuko, nanginginig, at hindi makatingin ng diretso kay Bella.
Pinagmasdan sila ni Bella isa-isa. Ang mga taong sumira sa kanya, ang mga taong nagturo sa kanya kung paano muling bumangon, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa paghihiganti. Tumingin si Bella kay Attorney Reyes na tumango sa kanya. Huminga ng malalim si Bella. Tumingin siya sa 3 taong nasa harap niya. Magsimula na tayo. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay nakakabingi. Binasag ito ng kalmadong boses ni Bella. Salamat sa pagdating ninyong lahat. Panimula niya, tila isang CEO na nagsisimula ng isang business meeting, hindi isang babaeng sinaktan. Ipinatawag ko kayo dito para sa isang simpleng dahilan, para ilahad ang katotohanan. Tumingin siya kay Katrina na lalong napayuko. Katrina, sabi ni Bella, simulan natin sa'yo. Nagkakilala kayo ni Rico sa isang bar. Ipinakilala mo ang sarili mo bilang isang simpleng babae na naghahanap ng pagmamahal. Pero ang totoo, matagal mo na siyang pinagmamanmanan. Alam mo kung sino siya. Alam mo kung sino ako. At alam mo ang isang bagay na pinaniniwalaan mong kahinaan ko. Ang hindi pagkakaroon ng anak. Namutla si Katrina. Tumingin siya kay Rico na para bang humihingi ng tulong, pero si Rico ay nakatingin lang din kay Bella. Naguguluhan. Matalino ka, Katrina. Pagpapatuloy ni Bella, alam mong hindi ka pwedeng basta na lang magbuntis at sabihing anak iyon ni Rico. Paano kung hindi maging kamukha? Paano kung may magduda? Kaya gumawa ka ng mas siguradong plano. Naglabas si Attorney Reyes ng isang folder at inilapag sa gitna ng mesa. Ito ay mga medical records mula sa St. Luke's Fertility Clinic, sabi ng abogado. Nanlaki ang mga mata ni Rico at Sonia. Bago mo pa man landiin si Rico, sabi ni Bella, nakatingin pa rin kay Katrina. Sumailalim ka na sa isang IUI procedure. Isang procedure kung saan maglalagay sila ng sperm sa'yo para mabuntis ka. Pero syempre, kailangan mo ng sperm at hindi pwedeng kahit sino lang. Kailangan mong siguraduhin na ang magiging anak mo ay may magandang lahi para hindi ka hinala. Kaya pumili ka ng isang foreign donor. Sa puntong ito, si Katrina ay humihikbi na. Ang buong akala ni Rico at ng kanyang ina, sabi ni Bella. Ngayon ay ibinaling na ang tingin sa mag-ina. Ay nakuha nila ang kanilang tagapagmana. Ang alas laban sa akin. Ang susi para makuha ang kayamanan ko. Pero ang totoo, ginamit lang din kayo ni Katrina. Ginamit niya ang desperasyon ninyo para sa sarili niyang kapakanan. Hindi totoo yan, sinungaling. Sigaw ni Sonia, tumatayo. Pinagtatanggol mo lang ang sarili mo dahil inggit ka, dahil baog ka. Hindi natinag si Bella sa masasakit na salita. Sa halip ngumiti siya, isang malamig at nakakakilabot na ngiti. Attorney, sabi niya, may isa pang folder na inilabas si Attorney Reyes. Mas manipis ito. Inilapag niya ito sa harap mismo ni Rico. Ano yan? Nanginginig na tanong ni Rico. Buksan mo, utos ni Bella. Nanginginig ang mga kamay, binuksan ni Rico ang folder. Sa loob, iisang papel lang ang laman. Isang laboratory report, isang DNA test result. Ang pangalan ng bata at ang pangalan ni Katrina ay naroon. Ngunit sa ilalim ng pangalan niya, sa tabi ng salitang alleged father, ay may 2 salitang nakasulat sa malalaking letra. Probability of paternity. Percent. Nabitawan ni Rico ang papel, tila naubos ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Katrina. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Hindi totoo to. Si Katrina ay umiiyak na lang. Iyon na ang kanyang pag-amin. Si Sonia naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Sinungaling kayong lahat. Pakanan niyo lang to. Sigaw niya, bago biglang nanlaki ang kanyang mga mata at bumagsak sa sahig, walang malay. Ma! Sigaw ni Rico, agad na lumapit sa ina. Naging magulo ang lahat. May tumawag ng ambulansya. Si Katrina, sa gitna ng kaguluhan, ay sinubukang tumakas
Pero agad siyang hinarang ng security guard na nasa labas. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo lang si Bella. Pinapanood ang pagguho ng mundo ng mga taong sumira sa kanya. Lumapit si Rico kay Bella. Ang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Bella, patawad. Patawad, Bella. Tiningnan ni Bella ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Pero ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero. Isang mahinang tao na hinayaang lamunin ng inggit at kasakiman. Huli na ang lahat para dyan, Rico. Iyon lang ang sinabi niya. Pagkatapos, tumalikod na si Bella. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng silid. Iniwan ang sigawan, ang yakan, at ang mga piraso ng isang sirang-sirang kasinungalingan. Sa kanyang paglabas, naramdaman niya ang sinag ng araw sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang malaya na siya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang alikabok mula sa digmaang winakasan ni Bella ay unti-unti nang humupa. Ang balita tungkol sa iskandalo ay kumalat sa kanilang high society circle, ngunit mabilis ding namatay. Si Bella, sa tulong ng kanyang husay at katatagan, ay tiniyak na ang kanyang kumpanya ay hindi maapektuhan. Ang annulment ay naaprubahan. Si Rico, pagkatapos bayaran ng lahat ng utang na iniwan ni Katrina at gastusin ang natitirang pera sa pagpapagamot ni Sonia mula sa isang mild stroke, ay nawalan ng lahat. Ang huling balita ni Bella ay nagtatrabaho na ito bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya. Namumuhay sa isang apartment na katamtaman lang kasama ang kanyang ina na puno ng pait at pagsisisi. Si Katrina naman ay kinasuhan ng estafa at iba pang panloloko ng iba pa niyang mga biktima. Ang kanyang kinabukasan ay nasa likod na ng rehas. Isang hapon, nakatayo si Bella sa harap ng isang malaking bahay na pamilyar sa kanya. Ang bahay kung saan siya at si Rico ay bumuo ng mga pangarap. Ngayon, may karatula na sa harap nito. For sale. Ibinenta na niya ito. Kasama ng bahay, ibinenta na rin niya ang mga alaala ng sakit at pagtataksil. Kailangan niya ng isang malinis na simula. Bago umalis, may isang lugar pa siyang pinuntahan, ang sementeryo. Naglagay siya ng mga puting bulaklak sa puntod ng kanyang mga magulang. Umupo siya sa damuhan at tahimik na nagsalita. "Mapa, natapos na po," bulong niya. "Naging mahirap po, pero kinaya ko. Sana, proud po kayo sa akin." Parang may humaplos na hangin sa kanyang pisngi. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding kapayapaan. Kinagabihan, nakatayo si Bella sa malawak na balcony ng kanyang bagong penthouse unit. Isang lugar na mas maliit kaysa sa dati nilang bahay, pero mas maliwanag at mas ramdam niyang kanya. Mula roon, tanaw niya ang kumikinang ng mga ilaw ng buong syudad, isang tanawin na puno ng posibilidad. Narinig niya ang pagbukas ng sliding doors sa kanyang likuran. "Ang ganda ng view," sabi ng isang pamilyar na boses. Lumingon si Bella at ngumiti. Si Gabriel. Sa loob ng 6 na buwan, si Gabriel ay naging kanyang sandalan. Nagsimula sila bilang magkaibigan, nagkikita para magkape, naglalakad sa tabing dagat. Ang kanilang mga usapan ay magaan at walang halong pagkukunwari. Tinulungan siya nitong maghilom, hindi sa pamamagitan ng pag-aayos sa kanya, kundi sa pamamagitan ng simpleng pakikinig at pag-unawa. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi niya. Pareho silang nakatingin sa syudad. "Kamusta ka?" tanong nito. Ang simpleng tanong na yon ay mayroong bigat at lalim na tanging silang dalawa lang ang nakakaintindi. Huminga ng malalim si Bella, nilalasap ang malamig na hangin ng gabi. Tumingin siya sa mga ilaw, sa mga sasakyang dumaraan, sa buhay na patuloy na umaagos. Ngumiti siya, isang tunay at payapang ngumungiti na nagmumula sa kanyang puso. For the first time in a long time, malaya. Ngumiti pabalik si Gabriel, ang mga mata ay puno ng paghanga at isang damdamin
na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Inabot nito at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay mainit at puno ng respeto. "Handa ka na bang maging masaya?" tanong ni Gabriel. Ang boses ay isang mahinang pangako. Tumingin si Bella kay Gabriel at pagkatapos ay sa syudad na naghihintay sa kanya. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang sakit ay naghilom na. Ang nakaraan ay nasa likuran na niya. Sa harap niya ay isang bagong simula. Isang bagong pagkakataon para magmahal. Hindi para punan ang isang kakulangan, kundi para ibahagi ang isang buong-buong kaligayahan. Tinitigan niya ang mga mata ni Gabriel at sa kanyang mga mata, makikita ang isang sagot na puno ng pag-asa at isang kinabukasang maliwanag. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pagbangon ni Bella at ang simula ng kanyang bagong yugto na puno ng pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pagbangon ni Bella, ang siyang nagbigay buhay at kulay sa kwentong ito. Ang pagsulat sa paglalakbay ni Bella ay isang paglalakbay din para sa akin. Naramdaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang galit, at higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang lakas. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na halaga ng isang tao, lalo na ng isang babae, ay hindi nasusukat sa pagkakaroon ng asawa o anak. Ito ay nasusukat sa kung paano niya iginagalang at minamahal ang kanyang sarili, lalo na sa mga panahong sinusubok siya ng tadhana. Sana ay may napulot kayong inspirasyon at aral mula sa kwento ni Bella. Isang aral ng pagpapatawad sa sarili, paghahanap ng kapayapaan pagkatapos ng unos, at pagbubukas muli ng puso para sa isang pag-ibig na tapat at karapat-dapat. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong bawat salita ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwento. Muli, mula sa aking puso, maraming salamat.